Requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2024. Guys, November na. Ito ang pinakahihintay kong buwan dahil nga magbabakasyon ako sa Pilipinas. At marami tayong update na gagawin kapag nasa Pilipinas na tayo. At eto na ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2024. At ang sagot sa mga nagtatanong ay wala pa rin namang pagbabago. At still required pa rin ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas. Ayan, so lahat ng mga gustong magbakasyon ngayong month of November, December 2024, makakahabol pa po kayo. At ito yung mga karamihan nagtatanong, ano ba yung mga requirements? Okay, pauwi at pabalik. So dapat panoorin at tapusin nyo itong mga guys kasi baka mamaya magkakamali po kayo. Sayang po yung oras nyo. Okay, so this is OFW Pinoy TV and this is Alvin, no? Paborito and suki po natin ginagawa natin ng reaction video. Si Alvin Abs. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Okay, so sige, tapusin po natin yung full tutorial kung paano ba ano yung mga requirements, pabalik at pauwi. At e-travel departure card naman kapag babalik or pupunta sa ibang bansa. Sa mga nagsasabi naman daw na hindi na nga ito hinahanap sa immigration, guys, paulit-ulit na tayo dyan. Ito ang rason kung bakit hindi na ito hinahanap sa immigration. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. Sa mga nagtatanong naman, ayan, so ibig sabihin, kailangan pa rin natin gumawa. So para pag in-scan yan, automatic na, di ba? Pa-in-scan natin yung passport. So ibig sabihin, nag-i-improve na po yung ating government. So magandang ano yan, magandang pangitain yan. Kung kailangan pa daw ba ng UEC kahit nakapag-register na sa e-travel departure card? Ang sagot, kapag isa kang OFW ay required talaga ang UEC kahit nakapag-register ka na sa e-travel departure card. Dahil magkaiba ang purpose niyan. Kaya nga meron tayong listahan ng mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. So, eto ang mga requirements na kailangan nyo dalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Isa na dyan ang inyong passport, ticket, at ang inyong e-travel arrival card registration. Sa mga walang ID, guys, kumuha na lang po kayo ng papel at saka ballpen, ilistan nyo ngayon, hindi kaya screenshot nyo para hindi nyo po makakalimutan, okay? Kung paano mag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Additional requirements naman para sa mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya. OFW na nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Mga OFW na nag-change position at yung mga OFW na babae na nag-change ng marital status na napalitan ang apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa. At yung mga OFW na kahit documented OFW na first time na uuwi sa Pilipinas. Kailangan yung pa-verify na kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA sa Pilipinas. Sinasama ko na dito ang mga documented OFW na first time na uuwi sa Pilipinas dahil ang ibang OFW ay hindi nila hawak ang kanilang PAPSBAM account at agency ang gumawa na hindi nila alam na may discrepancy. Kaya mas maigi kapag first time yung uuwi sa Pilipinas ay magpa-verify kayo ng inyong kontrata. Ngunit sa mga OFW naman na dati na nakapag-verify ng kontrata at dati na nakauwi sa Pilipinas at babalik muli sa parehong employer na walang employment changes, hindi nyo na kailangan pa ng panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong makapag-acquire ng UEC exemption online or sa inyong PAPSBAM account. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli kong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC exemption certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa yan. So, unti-unti na po nagiging systematize yung government natin tulad nitong OEC. Dati may bayad pero ngayon nililibre na. So, puntahan nyo na lang po itong site na ito, POAA
Okay, DMW office. At saka hindi nyo na kailangan pala pumunta sa main office ng DMW. DMW. So, ibig sabihin sa online na po, pwedeng-pwede na. Amin, dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga walang idea kung paano mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So yung sinasabi ni Sir Alvin, yung mga link, so puntahan nyo lang po yung YouTube channel ni Sir Alvin Albs, nandun po yung kanyang mga link kung paano gumawa ng mga PubSpam account. Okay? Ngunit kahit exempted na kayo sa OOEC at nakapag-acquire na kayo ng OOEC exemption, ay sinasuggest ko na dalhin nyo pa rin ang inyong valid or latest printed contract kapag uuwi kayo sa Pilipinas. At kung available naman ay dalhin nyo rin ang inyong lumang contract verification just in case man hanapin sa immigration. Sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng OOEC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo o kaya naman sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA or sa Clark International Airport. Bukas sila 24/7 at pwede kayong magpa-print ng OOEC exemption sa kanila. Pumunta naman tayo sa mga requirements papunta o pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OOEC or OOEC exemption. So itong binabanggit ni Sir Alvin, itong requirements pabalik sa abroad. So kumuha uli kayo ng papel, okay? So ilistan nyo po ito. Ito yung mga requirements na sinasabi ni Sir Alvin. Mahalaga po ito, no? Kasi mahirap po na ma-offload kayo sa airport dahil mayroon lang isa dito na hindi nyo nagawa. Mahalaga po ito, bigyan nyo na po ito ng pansin, itong mga requirements. Okay? So excited po kayo pabalik, pauwi sa Pilipinas. So dapat excited din kayo pabalik abroad. So make sure tama po yung requirements at saka yung information nitong requirements. Number 3, ang inyong valid visa. Dito guys sa United Arab Emirates, ang visa natin dito ay ang Emirates ID na natin. At yun ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport, ticket, at ang huli ay ang OWA membership. Lagi ko sinasuggest guys na dapat lagi kayong mag-renew ng OWA membership kada 2 taon. At hindi naman ito hinahanap sa immigration. Dahil ang OWA membership ay protection natin OFW or protection ng mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pwede kayong mag-renew nito sa kahit saang OWA office sa Pilipinas or sa loob ng NAIA. Pwede ring online na meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So yan guys ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2024. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Ayan, so maraming salamat Sir Alvin Albs, isa sa mga suki po natin, ginagawan po natin ng reaction video. Sinishare po, ini-spread po natin yung kanyang mga information. Okay, so isa sa mga legit po to na mga YouTuber ha. So ito po yung mga piliin po natin, mga YouTuber na pina-follow lalo na sa mga OFW. Wag po dun sa mga YouTuber na iba po yung ugali, nanlalait, iba po yun. So ito yung mga ginagawa ko po ng reaction video, sila po yung mga legit, okay, sila po yung mga idol natin na talagang kailangan, alam niyo yun, subaybayan po natin, lalo na ngayon, pauwi po kayo ngayon, so panoorin niyo po yung mga content ni Sir Alvin. So okay, so yun lang, kung di pa po kayo nakasubscribe din po sa aking YouTube channel, meron din po ako ginagawang content, advice, tips, and reaction, and para lagi din po kayong update sa aking bagong upload. Okay, see you in my next video. God bless and bye-bye.